So hello, what's up mga Lods? Nandito na naman ako. So panibagong video tayo ngayon mga Lodi. At sa mga susunod na araw kasi mga Lods, meron akong biyahe. Long rides yon mga Lodi. Kaya naisip ako maglagay nito mga Lods. USB charger sa motor. Since yung motor kasi natin na Rouser NS125 wala siyang USB charger. So ito yon mga Lods. So single lang to mga Lodi. So itong nabili ko pala mga Lods is Motowolf siya, yung brand. Ito yung nabili ko. So ito iba to. Ayan o. So ito siya. Direct siya papuntang battery. Ayan. Tapos ito yung kanyang mounting kit mga Lods. So meron siyang pang handlebar. Tapos ito sa side mirror to eh. Ayan. Tapos mga Lodi, ayoko kasing i-direct lang siya sa battery, no? Ayoko lang siya na yung diretso siya sa battery. Kumbaga ito, wire, tapos diretso na. So, delikado rin kasi yung ganun eh. Kapag nagkaroon ng failure or something na circuit, nagkaroon ng, ayun nga, hindi maganda. So, pwede kasing masira kagad yung ito or yung battery, di ba? So, pwedeng magkaroon ng sunog yon mga Lods. Kaya, bumili ako nito mga Lods. So, yung fuse, no? Ang mangyayari kasi dito, ito, yung papuntang battery, dadaan muna siya dito sa fuse. Ito yung fuse niya mga Lods, oh. Ayan. So, 10 amps yan mga Lods. Tapos, pupunta siya dito. So, kukonek yan dito, guys. Ayan, yung positive, negative nito. Yan. Tapos ito na yung i-mount nyo dun, 'di ba? So ito, magkaiba sila ng connector. Ito, naka-bullet type to eh. So ang gagawin ko, hindi ko na siya diyan i-connect mga Lods. Mag-splice na lang ako dito. Dito ko siya i-connect, parang nakaganyan, yan. Yan, papunta doon. So, ang kailangan nating gamit, syempre, number 1, USB charger natin. Ito, Motowolf. Nabili ko to mga Lodi sa Shopee, 175 ata yun. So yan, meron naman kasamang mounting kit yan. Mounting kit. Tapos USB charger fuse. So nabibili rin to sa Shopee. Nabili ko ata to 150 pesos. Pero guys, meron ng set nito. So nagkamali kasi ako na nabili. So akala ko yung nabili ko is yung may fuse, no? Meron kasing nabibiling USB charger na kasama na yung fuse. I think nasa 350 pesos ata yun. So kung gusto nyo, yun na lang yung bilhin nyo mga Lodi, no? So syempre mag-i-splice tayo. Kailangan natin ng pang-splice, di ba? Wala pa naman ako, so splice na lang. Okay na to. Tapos electrical tape, mahalaga yan. Pag kayo'y nagwa-wirings, dapat lagi kayo may baon nito, kahit dalawang rolyo para sigurado. And since gusto ko yung matibay yung pagkaka-splice ko o pagkaka-wirings ko, ihihinangin ko yan mga Lodi. Ayan o. So, meron akong baong panghinang. So next naman, kailangan din natin ng panali. Cable tie o zip tie na tinatawag. So black ang gamitin nyo para mas maganda na tagun-tagu siya, di ba? So tara, punta na ngayon tayo doon sa aking motor. So let's go mga Lods. Alright guys, so ito na nga. Ito yung sabi ko kanina, itong fuse. So ito yung kukonect dyan sa battery. Ayan o. So hanapan lang natin ng pwesto yan. Ayan. Kukonect natin yan dyan sa battery. Pasensya na mga Lods at madilim ha. Ayan, kukonect natin yan dyan. Tapos ilalatag natin to punta ron. So I think dito na ako magbabawas. Dito na rin ako mag-i-splice kasi mahirap magsuksok. 'Di ba? Ito pala yung una kong isusuksok syempre, 'di ba? Yan. So hanapan muna natin 'to ng pwesto rito, guys. Yan. So hanapan natin 'to ng pwesto rito. Tingnan natin kung saan natin may mount 'to. So dito na lang siguro sa may side mirror. Since meron naman siyang mounting kit para sa side mirror, nakaganyan, no. Tapos susuksok natin doon. Ayan, kailangan masuksok na natin to. Tara, suksok natin guys. Dito na rin tayo eh. Ayan, suksok natin dyan.
Tapos ipapaikot natin yan doon sa ilalim. Tapos pababayan dito. Pupunta rito. Okay? So, magwa-wirings muna ako mga lod. So, isusuksok ko lang. So, para hindi na tumagal yung video natin. So, i-skip ko to mga lodi. So, tara! Alright mga lod. So, ito na. Nandito na yung ating USB charger na wire. Yung direct. So, yun siya mga lodi. Ito. Nilaylay ko muna. So, gumamit kayo ng cable tie para mas maganda yung pagkaka-wirings nyo, no? Ayan, wag nyo kalimutan yung mga cable tie natin yan. Tapos, wag nyo masyado idikit dito sa block. Kasi para tumagal naman na hindi siya malusaw, no? Siyempre, mainit yung block eh. So, diskartehan nyo na lang mga lods. Kung gusto nyo, tanggalin nyo tong tangke para maganda yung pagkaka-wiring nyo doon sa loob, di ba? Ayan. So, ito... minadali ko lang kasi syempre silip-silipin nyo sa ilalim dyan, meron yan mga lods, matatago nyo yan, kaya yan. So ito naman, i-splice ko to mga lodi dito sa aking fuse, no? So ito papunta to sa battery, so i-mount nyo lang yan. Tapos ito papunta sa ayan dito. So ito gagawin ko rito, i-splice ko na lang diretso, ayan dito kabit. Splice nito mas maganda. Ito hanapin nyo lang yung positive, ito negative. Ayan, kunin nyo yung wire nyan. Ayan, sundan nyo lang. Ayan, sundan nyo lang yan. Tapos kung ito gusto nyo tanggalin, pwede naman. Ayan. Ayan o. So lagi nyo lang susundan dito yung positive, negative. So wag kayo magkakamali dito guys ha. Ayan. Yung tumakbo ditong positive tsaka negative, dapat yun yung papasok dito sa dalawang to, yung positive, negative. So, okay, splice ko muna and hihinangin ko kasi siya para mas maganda. Alright, para hindi na humaba yung video natin, no? So, kung hindi kayo marunong mag-splice, so ipagawa nyo yan sa marunong para sure tayo. Kasi maganda yung pagkaka-splice nyo rito eh. Walang nagtatamaan, no? Tapos i-sealed nyo rin para mas maganda. Ayan. So, wag rin kayo magtipid sa electrical tape mga lods ha. Ayan. So, number 1 tip yan ng mga electrician sa akin. So, wag kang magtipid sa electrical tape. Alright. So, skip ko muna yung video. So, tara. So, alright guys. So, na-splice ko na siya. Ayan. Nakadugtong na ngayon yung aking fuse dun sa aking USB charger, no? So, ayan. Ulitin ko lang na wirings ko na yan dyan. Iwas nyo siya sa block. Mas maganda kung hindi siya dikit na dikit sa block para hindi siya na susunog. Kasi alam natin na mainit talaga yung block. And gumamit kayo ng cable tie para, ayun, maitali nyo. Tapos ito, yung dulo nito, ayan. So, kukonek yan dito sa battery. Okay? Take note guys na kung hindi kayo marunong mag-splice o mag-wiring o magdugtong nito, ipagawa nyo na kagad sa iba. Or, may nabibiling ganito guys na magkadugtong na sila, yung may fuse. So, hanapin nyo yan sa Shopee. Ayan, meron yan mga tig 350 pesos sata. So, pwede rin naman kasi yung direct na, yung ganito, kahit walang fuse. Pero, pangbaguan lang yun eh. So huwag nyo nang yung sarili nyo na baguan, no? Kailangan may alam na talaga kayo sa mga wiring. So napakahalaga ng fuse mga lods, no? Kasi ito muna yung una niyang sisirain eh, bago yung mga kinabit nyo, di ba? And then vice versa, ganun din. So bago siya pumunta ng battery, kunwari nagkaroon ng short circuit dito, nagkaroon na nabasa itong tubig, ganun una niya munang sisirain itong fuse bago pumunta ng battery, no? And ayun nga lang, ang kulang lang dito sa ginagawa ko ngayon mga lods is yung switch. Alam niyo na kung bakit, di ba? Pagpatay na yung makina itong motor natin mga lods, tapos may naiwan ako nakasaksak dun sa USB charger. So tuloy-tuloy na kumukuha ng power or energy dito sa battery, no? So yun lang yung kulang dito sa ginawa ko. Pero may option yun mga lods. Other option nyo,
Sa akin kasi di ko na ginawa kasi babaklas talaga ako. So ikakabit nyo siya dun sa ignition. Para pag naka-under lang yung motor nyo, dun lang gumagana tong USB charger. So pero ipagawa nyo yun sa may alam talaga ng ng motor kasi may color coding din yung yung mga wiring nun. So kung saan kayo dun magsasaksak, dapat kabisado nyo yung wirings dun sa ignition yun, no? Kaya ipagawa nyo yun sa expert. So ako kasi hindi naman ako expert, kaya ganito muna, temporary. Kasi meron akong long rides na paparating, kailangan maano ko to. Pero kung sakasakali na kung i-retain ko to, itong ginawa ko ngayon, so baka maglagay lang ako ng hidden switch, no? Switch na ako lang nakakaalam kung saan ko bubuksan, no? I-on off to. Madali lang naman lagyan ng switch yung mga ganitong wiring, no? Pwede nga sa loob ko to lagyan, mga di sa ilalim, switch, o doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita doon na paglalagyan. So mas maganda rin may switch, di ba? So ito, itatap ko muna sa battery, tapos iti-test natin. So let's go! Alright mga lods, so nakabit na natin. So na-tap na natin sa battery. So ayan. At iti-testing na natin ngayon. Ayan siya, oh. Ayan. So mamaya ayusin ko yung pagkaka-mount nito, no? Testing muna natin syempre, di ba? So pasensya na pala kayo guys at gabi na kasi ngayon at medyo madilim pala. Nire-rush ko kasi kailangan ko na to. And minabadali ko ngayon kasi umaambon na mga lodi, umaambon na rito sa amin, so baka mabasa pa tayo dito sa labas. So testing natin mga lods. So let's go. So ayan, umiilaw na pala. Ayan, oh. Oh, nakikita niyo yung ilaw mga lods. Yan, umiilaw na pala mga lodi. Ayan, oh. Ibig sabihin working yung ating USB charger. So, mas maganda talaga kung may switch to, no? So testing natin, kukunin ko lang yung phone ko mga lods. So yun nga lang, no? Kung maiwan ko siyang naka-charge, kung may maiwan na nakasaksak dito, so tuloy-tuloy na kumukuha ng power yun sa ating battery. So kailangan talaga mas maganda. So ito, nire-recommend ko, nire-recommend akong ilagay nyo siya sa ignition. So yung power nito, yung kailangan pagka-under ng makina, so dun lang gagana to. So ako kasi minadali ko lang talaga siya. So saksak natin mga lodi, ulitin ko. Yan. Yun. Ayan na, meron na akong USB charger sa aking aking motor, no? So ito, i-ayos ko na lang, ipa-final ko na lang yung pagkakamount nito. So tara, let's go mga lodi, tapusin na natin tong kalokohan na to. Joke. Alright mga lods, so tapos na ako mga lodi. Dito ko muna siya nilagay at ang ginamit kong mounting kit niya is yung pang side mirror. Ayan. So dito ko muna siya nilagay, tapos to follow na lang yung paglalagay natin ng switch dito, no? So baka dito ko ilagay yung switch. Yan, dito sa ibabaw nito. Yan. Para hindi na rin mabasa-basa, no? Testing natin. Tapos ano pala mga lods, so monitor ko to kung malakas ba kumain sa baterya pag naka-standby, no, kapag walang switch. Kasi sa ngayon naka-direct yan. So ayan, meron pala siyang ilaw dito. Ito nabili ko. Ayan, meron siyang ilaw. Indicator na nakasaksak siya. So testing natin, di ba? Pandarin mo natin. Ayan. Kailangan ipaalala ko lagi sa sarili ko na dapat ma-under muna bago ko mag-charge. Ayan. Lagi ko dapat ipaalala sa sarili ko yan. Siyempre delicates eh. So ulitin ko mga lodi, itong nabili ko is direct to, kaya nag-splice pa ako. Pero may mga nabibili dun sa online store na mga lods na. Uy grabe, lumalakas yung ulan. May tulo pa naman yung bubong dito sa garahe. Uy, ano ba? Ayaw magpasaksak. Yun. Yan. So testing natin mga lodi. Type-C nga pala ang charger ko. Gumana ka. Yun. Alright. So 31% working. Nice one. So pwede na tayo dito, no? Waste. Di na tayo malolobat.
Nice one. So yun, working siya mga lods. Ayan, nagcha-charge siya mga lodi, charging. So luma na to cellphone ko, wag na kayo maano dyan. Okay mga lodi, so yun lang no. Mas maganda pa rin na dun siya isaksak sa ignition kung ayaw nyo maglagay ng switch. Pero ako maglalagay ako ng switch dyan. Tapos mga lods, mas maganda na kung yung bibilin yung USB charger is meron niyang fuse no. Para kung sakaling magkaroon ng problema, so dun muna sa fuse dadaan, di ba? Or yung mga high voltage na dumaan dyan or yung mga short circuit, so si fuse muna ang haharap niyan. So bago pumunta yan sa battery o bago pumunta do sa unit na papunta sa kanya. Okay? So yun lang mga lods, sana may natutunan kayo at pasensya na minadali ko masyado yung video. Kasi ayun na nga, ito na yung ulan no, lakas. May tulo pa naman yung bubong namin dito. Tapos gabi na kasi, kailangan ko siya kinabukasan. So yun lang, maraming salamat mga lodi sa patuloy na panonood at patuloy na pagsuporta sa aking channel mga lodi. So sa next video na tayo mag-shoutout no, kung gusto niyo magpa-shoutout, comment nyo lang dyan sa ating comment section. Yun lang, bye bye and peace out.